relihiyon. Yan sa Pilipinas, wala na tayo niyan. Ito nyo, tinayuan ng rebulto yung EDSA. Nagsimula na tayo magka-leche-leche. Diba? Sino daw yun? Our Lady of ano? Our Lady of Peace, something like that. No? Si Mary daw yun. Tignan mo yung mukha. Yung mukha ni Cory. Diba? Sino dumadaan sa EDSA araw-araw? Hindi ba papasin yung mukha? Di ba si Mary, raised ng Jewish siya. Di ba? Dapat yung ilong, nakita niyo yung mga Arab, mga matatangos ang ilong, masyadong maiitim yung dito. Yan ang mga lahi ni Mary. Pag nakita mo sa EDSA, yung rebulto doon, tango. Di ba? Yung lahing insect, kamukha ni Cory. Di ba? Tapos, may Black Nazarene. Kailan naging negro si Kristo? Ngayon, uso na yung mga bado-bado na negro. Pero hindi ganun ang mga Jewish race. Diba? Fair complexion yung mga yan. Pero may Black Nazarene, hindi ko alam kung ano yung story nila. Basta negro yun. Pati si Nori de Castro, taon-taon nangitim na daw dahil sa kasalan ng tao. Diba? Concept ng God, liko, maraming relihiyon. Ngayon darating ang Islam sa inyo. Isang Diyos. Kung huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad sa mga tao, 500 years after pag-alis ni Kristo, na nagsimula ng i-divert ang pagsamba kung saan-saan, kahit ang Makkah, na kung saan dyan tinayo ni Abraham ang bahay-sambahan, unang bahay-sambahan ng Diyos, nalagyan ng rebulto yan. Sabay dumating ang huling mensahe. Kung huwallahu ahad, sabihin mo sa kanila, iisa lang ang Diyos. Allahu samad, di kayo kailangan ng Diyos, kayo may kailangan sa Diyos. Lam yalid, walam yulad, hindi siya pinanganak at hindi siya nanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala siyang katulad, kahit isa. Yan ang Diyos. Diba? Dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mensahe. Hindi niya alam, hindi siya nakakabasa, hindi siya nakakasulat. Saan niya kinuha yung mga ganitong klaseng mga mensahe? Kung Allahu ahad. No? Pag sinabi mong ahad, wahid, isa lang yan. Hindi 3 in 1, hindi si Muhammad never sinamba ng mga Muslim at hindi kailanman sasambahin ng Muslim kasi siyang isang tao, isang propeta. Sugo na may dalang mensahe pero hindi siya sinamba ng mga Muslim at lalong hindi sinamba ng mga Muslim ang mga pinagbabawal tulad ng baboy o anuman o yung kaba, yung itim na kahon sa Makkah. Hindi sinasamba ng mga Muslim yan. No, isa lang ang sinasamba ng Muslim. Ang Diyos na may likha sa atin. Ang Diyos na may likha ng mundo. Ang Diyos na nagpadala ng sugot, mga propeta. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng ating pang-araw-araw. Yun ang pinakikilala ng Islam na kung saan dapat lamang sambahin, na kung saan ang mga ilang mga relihiyon ngayon hindi na nila pinapractice yan. Alam nila, ang Diyos na yan ang may likha. Pero yung pagsamba, kahit kanino. Kahit kanino. No? Kahit ang mga babae, yung mga nanliligaw, sinasamba kita. Sabi ni Ray Valera. Hindi ba? Diba? Lahat na pwede mo sambahin. Sa Islam hindi pwede yan. Grave sin yan. Papasok ka sa impyerno niyan, sabi ng Diyos. Walang labasan. No? Makapatay ka with proper na paliwanag dahil things happen, gera. Nakapagnakaw ka dahil sa gutom, walang problema. Ang Diyos maawain, in a sense, pwede niya maunawaan yan kung talaga meron proper na katulang. Pero lalapit ka sa Diyos, sa Day of Judgment, at ang kaso mo, meron kang rosaryo. Diyos mo yan. Di ba yung cross? Yan na nga ang pumatay kay Kristo na sinasabi niyo, pinatay si Kristo ng cross niya, ba't sinasabit-sabit niyo pa rin sa leeg niyo? Di ba? Limba, yung baril na pumatay sa tatay mo, gusto mo bang isabit-sabit pa yun sa sarili? Di ba? Merong konsepto ng Diyos sa Islam, iisa lang ang Diyos. Kikilalanin siya kung paano siya dapat kikilalanin. At sasambahin siya, hindi sa gusto natin paraan. Basta ako, bilong-bilong ako, makabahala ka sa buhay niya. Hindi pwedeng ganon. Sasambahin mo siya kung paano tinuro ng mga propeta. Yun ang silbi ng propeta eh. Bilang huwaran at hindi para sambahin. Ang silbi ng mga sugot propeta para gawing huwaran kung paano kilalanin ng Diyos. Pag sinabi ng propeta ganito siya sambahin, dapat ganon siya sambahin. Huwag tayo mag-iimbento. Di ba may mga tumutumba-tumba, mayroong mga sumasayaw sa luneta, sa Cubao, sa Burnham. Huwag kayong mag-iimbento. Hindi ganyan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fahuwarat. Ang sabi ng Propeta, sino man magdagdag sa relihiyon na hindi ko tinuro, fahuwarat. Hindi tatanggapin ng Diyos. Hindi siya tatanggapin ng Diyos kahit kailan. Kaya huwag tayo magdagdag. Kung ano inutos ng Propeta Muhammad o inutos ng consider na lang natin mga Christian, kung ano inutos si Kristo para sa inyo, do it.
Do it. Ano utos ni Kristo? Sino makasal? Paano magdasal si Kristo? Paano magdasal? Paano siya mamuhay? May tumutupad ba ngayon sa ilan sa mga... Diba? Paano si Kristo? Tumparin natin yan. Kahit yung kabilin-bilinan niya bago siya umalis. Ano yung pag-alis niya? Aalis ako, mas mainam sa inyo. Sabi ni Kristo, bakit? Darating. Sino yung darating? May darating na propeta. Sundin niyo to. Kung gusto natin sundin si Kristo, sundin natin yung mga propesiya niya. May darating na propeta. No? Ang sabi sa Quran, min baptismo Ahmad, ang ilan sa kanyang pangalan ay kapuri-puri o Ahmad. No? Kasi propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto mo sundin si Kristo, sundin mo lahat ng sinabi niya. No? No? Ang pagsunod kay Kristo ay ang pagsunod sa Diyos. At ang utos ng Diyos, ang pagkilala sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kung meron kayong question, no, ilang mga minor questions na gusto niyong tanungin, no, at bukas ang ating floor. Mga questions, no, mga brother at mga bisita, no, at pwede kayo magtanong inshallah kung meron kayong mga bagay na naguguluhan sa inyong sarili, no. Pero bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo. Pagpunta nyo rito, inshallah maraming salamat sa inyo at gawin natin itong habit kung wala naman kayong ginagawa. Iba naman yung 1 hour sa kalahating oras, no, dito na tayo mag-lunch. Dito na natin gawin yung mga gagawin sa bahay, magpakinig lang ng konti, no. At inshallah ta'ala, magabayan tayong lahat ng Diyos sa kanyang tamang landas, inshallah. Okay? Kung may question tayo, no? Kung meron kayong mga question na hindi naliwanagan, pwede tayo mag-take ng mga ilang mga question from our visitors or sa mga Muslim na bago na meron pa kayong doubts sa inyo sa mga sabihin, inshallah. No? Question? Ano si Jesus Christ sa Bible, totoo ba yung sinasabi niyang ninanarate doon at kumuha ng tinapay at kanyang pinamahagi-mahagi sa kanyang mga tao, sa mga kanyang apostoles. At sinabi, kumain kayo nito dahil ito ay aking katawan. At tapos yung ano pa yung ininom nila? Uminom tayo nito kasi ito yung dugo. Dugo ko. Gawin niyo ito. Alaala. Sundin niyo ito, gawin niyo ito bilang alaala sa akin. Bakit sa Muslim wala? Totoo ba? Hindi. Actually, unang-una, nakalagay yan sa Biblia. Muslim has nothing to do with it. Pero ngayon, tignan natin yung wisdom behind that. Kung sakaling nangyari nga talaga yun, no, sa Bible, tignan natin yung wisdom. Kasi yun yung mga gabing nagpapaalam na si Kristo. Yun yung mga gabing nagpapaalam na si Kristo. At kung inanarate mo yung buong story, doon na rin sinabi ko kanina, yung pagdating ng propeta, o yung pagdating ng comforter, o pagdating ng mga aliw o anumang ginagawang salin doon ng mga translator ng Biblia. No? Ang pinaka wisdom dyan sa likod niyan ay yung pamamaalam ni Kristo. No? Gusto niyang pagsilbihan yung mga tao, yung mga apostolis niya na hindi siya yung Diyos na inaakala ng marami. Ehemplo sa atin yun. Binigyan niya yung tinapay, no? Binigyan niya ng alak. That's a sign na he can serve. Kasi hinugasan niya pa nga yung paa eh. Di ba nagugas pa siya ng paa doon ang isa sa kanyang mga apostol? Ang wisdom doon, gagawin ba yan ng isang Diyos na makapangyarihan? No? What is Jesus Christ trying to prove? No? Kanyang gustong patunayan dyan is yung kanyang pagiging siya. Na being a servant. Servant nino? Servant ng Diyos. No? At yung mga tao na yan, pwede natin tignan na binibigyan niya na ng ino-ordain niya na kasi paalis na siya to preach. Preach. No? To preach. At ngayon nga, ginagawa yan ng mga iba't ibang mga sekta. No? Tawag yan Santa Cena eh. Ano yung banal na hapunan. Nakakapagtaka lang, ginagawa nila yan sa umaga. Hindi banal na hapunan yun. Banal na almusal dapat ang tawag nila ron. Sabi, nagagawa nila mahal na araw. Tawag dito. Ilang taon ako sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo lang ang tawag dyan. Ang ito pa niyan. Pero madaling araw. Paano magiging Santa Cena yun? Iglesia ni Cristo. Ang pinipilit gumawa niyan, ang dating daan, ginagawa lang sa gabi talaga yan. Alam mo kontra ng Iglesia ni Cristo?
Anong oras yung ginagawa? Gabi.